Biglang pumasok si Mang Rigor at Javier sa silid ni Haring Argo. "Kamusta si Raya?" tanong ni Haring Argo. Mukhang mabilis siyang nagpakita ng isang milagrong paggaling, kamahalan. Sagot ni Mang Rigor sabay nagbow sa hari. "Ganyan na siya nung bata pa. Napakatapang at mabilis gumaling. Marami siyang namana sa kanyang ina." Nakangiting sabi ni Haring Argo. Walang duda po talaga. Si Athena ay isang mahusay na babae. Wika naman ni Mang Rigor, ngunit bahagyang natunaw ang ngiti ng hari. "Tama ka. Naniniwala ako na magiging maayos na siya para dumalo sa kapistahan." Parang walang ganang sagot ni Haring Argo. Lumapit siya sa mesita at kinuha ang mga gwantes niya. Kinuha naman ng lingkod niya ang kapa niya at sinukob iyon sa likod ni Haring Argo. Wala akong nakikitang dahilan kung bakit hindi siya maaaring dumalo. Ani ni Mang Rigor. "Salamat sa tulong mo, Rigor. Maasahan ka talaga." Nakangiting sabi pa ni Haring Argo bago lumabas na ng kanyang kwarto. Naiwan si Mang Rigor sa loob na may malalim na iniisip. Sa kabilang dako, nakipaglaban si Jericho sa dalawang kabalyero habang nakapiring ang kanyang mga mata. Pinalibutan siya ng dalawa habang nakatutok ang kanilang mga sandata kay Jericho. Unang sumugod ang matangkad na lalaki kay Jericho at humataw sa balikat. Nasalag ni Jericho ang atake. Pinaikot niya ang kanyang espada at tinapik ang sandata ng kalaban. Nagbitaw siya ng straight sa kanan sabay pumihit siya sa kaliwa. Uwa! Nadulas ang matangkad na lalaki at muntik nang bumagsak. Napaatras ito ng ilang dipa at muling umatake, subalit sinipa ito ni Jericho sa tiyan. Bumagsak itong dumadaing sa sakit. Sumalakay naman ang pangalawang lalaki habang nakatalikod pa si Jericho sabay umunday ng taga. Naramdaman ito ni Jericho. Kahit nakapiring ang mga mata ay mabilis pa rin nahuli ni Jericho ang atake. Kasabay nito, nagpaulan siya ng sunod-sunod na straight at madali niyang napaatras ang kalaban. Mabilis nakarecover ang matangkad na lalaki at sumugod ulit, ngunit sinalubong lamang nito ang strikes sa kaliwa. Umikot si Jericho at sinipa muli ang kalaban sa tiyan. Napaigik ito sa sakit subalit hindi niya ito ininda at galit na nagtapon muli ng atake. Dalawang atake ang binitiwan ng kalaban subalit sinabayan lang ito ni Jericho. Sumasagit-sit sa hangin ang palitan nila ng mga taga at hampas. Panay-iwas si Jericho subalit nakokontrol pa rin niya ang laro. Humambalos sa ere ang matangkad na lalaki pero singbilis pa ng kidlat na nakaiwas si Jericho at napunta mismo sa likuran ng kalaban. Nanigas sa gulat ang lalaki at hindi agad nakareact kay Jericho. Tinadyakan siya ni Jericho sa likod ng tuhod at nabuwal kaagad siya sa lupa. Kya! Galit na sumugod ang pangalawa sabay pinaswing ang espada kay Jericho. Tinapik ito ni Jericho gamit ang sandata kasabay ng mabibilis na hiwa. Tumutunog-tunog na parang kaldero ang salpukan ng mga espada habang napapaatras ang kalaban sa mabilis na atake hanggang sa mabitawan nito ang espada. Tinanggal ni Jericho ang piring sa mga mata habang nakatutok ang espada niya sa kalaban. Hindi rin ito nakareact at malugod na lang na tinanggap ang pagkatalo. Dumating bigla si Javier sa training grounds at umupo sa malapit habang nanonood ng laban. Nasa tabi niya ang iba't ibang klase ng mga sandata na pawang nakahilera sa maliit na lamesa. Nakangiti si Javier sa husay na ipinakita ni Prinsipe Jericho. "Palitan mo ang mga armas. Ano sa tingin mo ang maganda?" Tanong ni Jericho nang lumapit siya kay Javier na nakangiti pa rin. "Mas lalo ka yatang gumaling ah." Paghanga pa ni Javier. Ngunit tinapon lang ni Jericho ang tela sa mukha ni Javier at mabilis na dinampot ang isang basong tubig sa lamesa. "Pwes, dapat mo rin yung subukan, Javier. Magpakadalubhasa ka sa pakikipaglaban sa iyong mga matang sarado." Sabay lagok ng tubig ni Jericho.
Nakitang umalis ni Javier ang mga kabalyerong nanonood sa laban ni Jericho at nagpa siyang mag-self-training sa gitna. Ngunit hindi mo nakita kung anong ginawa ko noong niligtas natin si Raya? Ika pa ni Javier. Oo, kitang-kita ko. Nakita ko pa mismo kung paano ka magtago sa likod ng puno. Pang-aasar pa ni Jericho kay Javier. Hindi ako nagtago, no? Nainis si Javier. Makinig kayo! Napatingin lahat kay Jericho. Hindi ako gagamit ng piring. Lalaban ako katulad ng ginawa ni Javier. Tila umiiyak na bata si Prinsipe Jericho habang kumikerengkeng na nagtungo sa gitna ng training grounds. Nagtawanan ng lahat kaya mas lalong naasar si Javier kay Jericho. Ako si Javier, hindi ako natatakot. Nagboses bakla pa si Jericho habang nanginginig ang katawan na nakahawak sa sariling espada. Nagtawanan ng dalawang nakalaban ni Jericho. Sobrang nainis si Javier. Handa na ba kayo? Wika ni Jericho, sabay tango kay Javier na umayo sa pag-upo sa lamesa. Ilang sandali pa ay nakaisip ng kalokohan si Javier. Nagre-distance si Jericho sa gitna ng dalawa habang inis na nakatingin sa kanya si Javier. Nagsimulang kumilos ang dalawa at hinataw ng isa si Jericho na ang hawak nitong mace. Nakaiwas si Jericho nang makayuko siya at umatras ng ilang dipa sa kalaban. Pinaikot ng lalaki sa hangin ng mace at hinataw muli si Jericho. Ngumiti si Jericho nang makaiwas pero sa pagkakataong ito ay pinaswing ng lalaki ang armas sa bandang tiyan ni Jericho na sinabayan ng sekretong pag-usal ni Javier. Napaigik sa sakit si Jericho nang bumangga sa bodega niya ang mace ng kalaban. Animoy isang troso ng punong kahoy ang sumagasa sa tiyan ni Jericho. Napahawak siya na mahigpit sa kanyang tiyan, halos hindi siya makahinga. Nagtaka naman ang dalawa sa nangyari sa prinsipe dahil ilang minuto nang hindi ito gumagalaw hanggang sa bigla na lang itong bumagsak sa putikan. Nagkatinginan tuloy ang dalawa at pinipigilan lang nila ang pagtawa sa naging itsura ng prinsipe. Halos matakpan na ng putik ang buong mukha niya habang iniinda pa rin niya ang pinsala sa tiyan. Tumayo naman si Javier na nakangiti at dahan-dahang nilapitan si Jericho na tila nag-aagaw buhay na sa sakit. Kinagabihan ay naghanda ng malaking piging si Haring Argo upang ipagdiwang ang masayang pagtatagpo nila ng kanyang anak na si Raya. Lahat ng mahalagang tao sa bayan ay dumalo sa pagtitipong iyon para samahan ang hari sa kanyang kasiyahan. Tumayo si Haring Argo sa harapan ng mahabang lamesa na puno ng iba't ibang putahe ng pagkain at mga masasarap na panghimagas. Itinaas niya ang panyo niya. Nagpapasalamat ako sa pagdalo ninyong lahat rito. Natutuwa akong makita ang maraming masayang mukha sa inyo. Halos tulad ng isang panaginip. Mahari ko bang sabihin sa inyo na hindi ko ito naramdaman sa mahabang panahon ng aking panunungkulan? Maluhaluhang wika ni Haring Argo sa mga panauhing nakaupo sa nakahilerang mga mesa sa harap. Lasing ka na ba, Ama? Biro pa ni Jericho. Lasing na may kaligayahan. Sabay hinampas niya ng panyo ang anak. Natawa naman si Jericho kasama na ang mga bisita. Maging si Raya ay natutuwa sa naisip ng hari para sa gabing ito. Pumaling sa kanya si Haring Argo. Gusto ko mahanap sa buong mundo ang mga dagat, ang kalangitan, ang mga bituin para sa ngiti na ito. Nakangiting tiningnan ng hari si Prinsesa Raya na nakaupo sa tabi niya. Upang maiwasan ito mula sa akin ay tulad ng isang talim sa aking puso. Raya, wala akong masabing mga salita. Ang ibig kong sabihin ay higit pa sa akin ang nalalaman mo. Wika ni Haring Argo, sabay tinaas niya ang kupeta. Para kay Prinsesa Raya! Sambit ng hari. Para kay Prinsesa Raya! Sigaw naman ng mga kabalyero at mga bisitang maharlika. Nakangiting tumayo si Raya sabay niyakap ang ama na umiiyak sa tuwa. Biglang kumalas si Haring Argo sa yakap ni Prinsesa Raya. Kailangan ko munang huminga.
Hindi pa rin nawawala ang ngiti ni Haring Argo. Lumabas ito sa malaking bulwagan para makalanghap ng sariwang hangin. Hinatid lang siya ng matalim na tingin ni Raya at bumalik ito muli sa pag-upo. Mabilis na nakarating sa labas ng kastilyo si Haring Argo at lasing na tinatawag si Jericho. "May tao ba dyan? Jericho?" Pasuray-suray na naglalakad si Haring Argo sa bandang main square hanggang sa makarating siya sa balon at sandaling tumingin sa loob nito. Wala siyang makitang anuman sa sobrang dilim ng balon, kaya nagpasya na siyang umalis. Subalit isang maputlang kamay ang bigla nalang humawak sa kanyang braso at sumigaw ng malakas. Napatingin si Haring Argo sa humawak sa kanya at laking gulat niya nang makitang muli ang mukha ng dating babaeng minahal niya. Maputlang maputla ang balat nito at nangingitim na halos ang paligid ng kanyang mga mata. Basang-basa ito ng tubig ng balon. "Pakiusap!" Malakas na taghoy ni Athena. Ah! Sigaw ni Haring Argo. Nakipag-agawan siya ng braso kay Athena. Patuloy na tumataghoy ang babae mula sa garalgal na boses. Sinusubukang hatakin sa ilalim ng balon si Haring Argo. Hinawakan ni Haring Argo ang kamay ng dating asawa at binali niya ang isang daliri nito. Napabitaw sa pagkakahawak si Athena at tuluyang nahulog sa ilalim ng balon. Nabuwal naman si Haring Argo sa lupa at paatras na gumapang palayo sa balon habang nagsisisigaw sa hilakbot. Binalot ng takot ang buong katawan ni Haring Argo at halos hindi na siya makatayo sa panginginig ng kanyang katawan. Dumating kaagad ang mga gwardya nang marinig ang sigaw ng hari at naabutang nanginginig sa takot si Haring Argo. Mabilis nila itong binuhat at pinasok sa palasyo. Nasa lubong sila ni Jericho na nagtataka at kinuha niya sa kanila ang ama at ipinasok niya ito sa kwarto. Hiniga ni Jericho sa kama si Haring Argo habang nakasunod sa kanya si Mang Rigor at Javier. Kasalukuyan ding naroon sa loob si Prinsesa Raya na nagkukunwaring nag-aalala sa ama. "Ingatan mo siya, Jericho," wika ni Raya kay Jericho at sunod na bumaling kay Mang Rigor. "Magiging maayos din ba siya?" tanong ni Raya sabay hinawakan sa kamay ang ama matapos itong kumutan ni Jericho ng makapal na kumot. Nanginginig pa rin sa takot ang katawan ni Haring Argo habang nakapikit ang mga mata. "Kailangan niya munang magpahinga at malalaman natin ito pagsapit ng umaga," sagot ng matandang manggagamo. Lumabas na sila ng silid ni Javier matapos masuri at ma-check si Haring Argo. Napansin ito ni Jericho kaya lumabas din siya at sinundan ang magtiyuhin sa koridor. Mag-isa tuloy na iwan si Raya sa loob na naiiritang binitiwan ang kamay ng ama. Nakangisi niyang tinitigan ang takot na ama. "Ano sa tingin mo ang nangyari sa kanya?" Seryosong tanong ni Jericho kay Mang Rigor nang maabutan niya sila sa Phoenix Corridor. "Wala pa akong ideya," sagot ng matanda. "Mang Rigor, nakaiga siya sa lupa nang matagpuan siyang umiiyak," ani ni Jericho at napahinto sa paglalakad si Mang Rigor. "Baka pagod lang siya," tugon ng matanda. "Mang Rigor, may hindi ka ba sinasabi sa akin? Anong mali sa kanya? Sabihin mo sa akin!" Pakiusap ni Jericho. Duda na ito sa nangyayari. "Kapag nakikita ko siya, bumubulong siya ng mag-isa. Karamihan sa mga bagay na ito ay hindi naaayon. Ngunit napahinto si Mang Rigor at seryosong tinitigan si Prinsipe Jericho. Anong ginagawa niya?" Napabuntong si Mang Rigor at naghihintay ng sagot si Jericho. "Madalas niyang binabanggit ang pangalan ng iyong ina." Direktang sagot ng manggagamot. "Pero hindi pa siya nagsalita ng anumang tungkol sa kanya?" Nag-aalala na si Jericho.
Sinabi niya na nakita niya daw ito sa balon. Ani ni Mang Rigor. Tahimik lang si Javier na nakikinig. Nakita ba nilang nasa ganoong estado siya? Galit na tanong ni Jericho kay Mang Rigor. Sa tingin ko ay masyado ka nang nag-aalala. Mukhang kailangan mo na rin magpahinga. Payo ni Mang Rigor sa halip na sagutin ang tanong. Makinig ka, Mang Rigor. Ayokong malaman ng mga tao ang tungkol dito. Maotoridad na utos ni Prinsipe Jericho. Tumango agad si Mang Rigor. Ang alam lang nila ay may sakit siya. Ngayon ay sinusumpong siya nito. Sagot ni Mang Rigor. Malalim na ang gabi nang lumbas muli si Prinsesa Raya sa kanyang kwarto. Nakabihis ito ng makulay na balabal at nagmamadaling naglakad patungo sa battlements area. Mula sa ibabaw, pinagmasdan niya ang pangunahing tarangkahan sa dulong bahagi ng bayan. Napansin niyang medyo maluwag ang seguridad sa malaking gate. Tumawid siya sa ibabang bayan at madali siyang nakalabas sa Terraveda sakay ng isang itim na kabayo. Mabilis na pinatakbo ni Raya ang kanyang kabayo patungo sa masukal at madilim na kakahuyan hanggang sa makarating siya sa lihim na pinagkukutaan ni Melissa. Huminto si Prinsesa Raya sa bukana ng kuweba at sandaling pinagmasdan ng mga bantay saka siya bumaba sa kabayo niya. Dire-diretsyong pumasok si Raya sa madilim na yungib pagkatapos magbaw sa kanya ang mga bantay sa bukana ng kuweba. Mula sa kaloob-looban, nangingibabaw ang liwanag ng mga sulo na nakatirik sa mga estatwa ng mga mangkukulam na nakatayo sa bawat baitang pababa sa ilalim ng kuweba. Pagkababa ni Raya ay napansin niya ang ilang ligaw na puno na nakatayo sa loob ng kuweba malapit sa altar at sa malaking kawa. Maya-maya pa ay biglang lumitaw si Melissa na nanggaling sa madilim na sulok at sinalubong siya ng matamis na ngiti. Hinubad ni Raya ang makulay na balabal na nakatakip sa kanyang ulo at lumapit sa mangkukulam na nagtataka. Ang laso ng mandragon ay umeepekto ba ng maayos? Salubong na tanong ni Melissa. Sa lalong madaling panahon, lahat ng tao sa Terraveda ay maniniwalang nababaliw na ang kanilang hari. Nakangiting sagot ni Raya. Biglang kumalat ang alingaw-ngaw sa paligid at mga taghoy ng nilalang na tila di matahimik. At isang kaharian na walang isang hari ang mangingibabaw para sa pagpili. Dugtong naman ni Melissa na may hawak na mangkok. Kailan mo balak pumunta kay Hamid? Tanong pa ni Raya kay Melissa. Bukas. Maiksing sagot ng mangkukulam. Gagawin niya talaga ang gusto natin? Kasunod na tanong ni Prinsesa Raya. Matagal na niya itong gusto. Naghahanap lang siya ng kaalyansa. Paliwanag ni Melissa. Kung ganun, pagbutihin mo ang pagkumbinsi sa kanya. Kailangan natin ng malaking puwersa kung gusto mong mapabagsak ang aking ama. Wika ni Raya. Ngumiti lang sa kanya si Melissa. Kinuha ng mangkukulam ang ugat ng madragora mula sa mangkok at nilubog ito sa malaking kawa. Ngumiti si Raya nang kumalat muli ang mga alingaw-ngaw at mga taguhoy ng nilang na hindi naman natukoy kung saan nang gagaling. Ilang sandali ang makalipas, nakasilip si Raya sa battlements area. Nakita niya ang mga bantay na nagpapatrolya sa paligid. Umalis kaagad si Raya para magtungo sa palasyo, subalit nakasalubong niya ang isang kabalyero. Nagtataka itong tumingin kay Raya. Prinsesa Raya, sambit ng kabalyero. Huwag mo akong pansinin. Naisip ko lang na maglakad-lakad muna. Palusot ni Raya. Subalit biglang nakarinig ng patak ng tubig ang bantay at nakakita ng putik na tumulo mula sa isang bagong ugat ng mandragora na ibinigay ni Melissa. Napakunot ang noo ng kabalyero. Ano po yan, prinsesa? Taka ng kabalyero. Wala ito. Maiksing sagot ni Raya. Mukhang dinudugo ka. Pag-aalala ng lalaki. Ayos lang ako.
Umalis si Raya pero pinigilan siya ng kabalyero at hinawakan siya sa kamay. Nasugatan ka, pagdidiin ng kabalyero. Pero nagulat ang kabalyero nang biglang humugot ng punyal si Raya mula sa nakabukas niyang balabal at sinaksak sa tagiliran ang kabalyero. Napahawak ito sa mga balikat ni Raya habang dahan-dahang nangihina. Nanlalaki ang mga matang nakatitig sa prinsesang nakangiti sa kanya. Natakot ang kabalyero kaya napaatras ito, subalit tumagos siya sa pader at tuluyang nahulog sa pinakaibaba ng battlements area. Matapos ang insidente ay nagmamadaling tumakbo si Raya patungo sa kanyang kwarto at mabilis na itinago sa loob ng baul ang ugat ng puno ng mandragora. Mabilis nag-ayos si Raya nang may maramdaman siyang paparating. Subalit napansin ni Raya ang kanyang balabal na natuluan ng putik sa bahaging ibaba ng kanyang laylayan. Mabilis niyang hinubad ito at tinapon sa likod ng kanyang kama. Pumasok si Michelle sa kwarto na medyo nagtataka. Nakita ko ang liwanag. Nais kong tiyakin kung tulog ka na ba? Wika ni Michelle. Matutulog na sana ako. Sagot ni Raya. Pero bakit bihis na bihis ka pa rin? Pagtataka ng dalaga. Napalunok ng laway si Raya at nag-isip agad ng magandang alibay. Hinahanda ko lang ito para sa susuotin ko bukas. Paliwanag ng nakangiting si Raya. Sigurado ka ba? Paniniguro ni Michelle. Oo, sige na, matutulog na ako. Seryosong sagot ni Raya. Nabigla si Michelle sa kakaibang tingin ng prinsesa kaya nagbaw na lang siya at sinara ang silid. Lihim namang ngumisi si Raya. Kinabukasan, dumating kaagad si Melissa sa kastilyo ni Hamid at dire-diretsyong pumasok sa maliit na gate kasama ang dalawa niyang gwardya habang sila ay nakasakay sa kabayo. Kita ni Melissa ang mga tauhan ni Hamid na abala sa trabaho at mukhang pinaghahandaan ang napipintong pagsalakay nila sa Terabeda. Bumaba sina Melissa sa kabayo. Pumasok sila sa kastilyo at nadatnan sa throne room ang ilang mga lalaking nakabantay sa paligid habang nakatayo at nakatalikod sa trono ang isang lalaking may mahabang buhok at nakasukbit sa likod ang dalawang mahabang espada. May utang na naman ba ako sa'yo? Seryosong wika ng lalaki nang humarap ito kay Melissa. Kung hindi pa ako pumunta, Hamid, hindi mo talaga iiwan ang kastilyo mo. Sagot ni Melissa. Mukhang nawawala na ang iyong katapangan. Pangungutya pa ni Hamid. Gusto ko ring sabihin ang bagay na yan. Dahil nakikita ko ang dakilang hari na si Hamid na madalas lang nakatalangko sa trono habang binabantayan ng kanyang mga aso. Marahil ay nawawala na ang kanyang lakas ng loob. Marahil ay naduduwag na siya. Pangaasar din ni Melissa. Dahil dito, biglang napiko ng isa sa mga tauhan ni Hamid at bumunot kaagad ng espada. Napansin ito ni Melissa at mabilis na nanilaw ang kanyang mga mata bago pa na makalapit ang lalaki. Tumilapon ito sa isang tingin lang ni Melissa sabay bumagsak sa isang maliit na lamesa. Dahil sa nangyari, naalerto ang iba pang mga tauhan ni Hamid at nagsigugot ng kanilang mga tabak. Bumunot din ng espada ang mga bantay ni Melissa at naghanda sa paglusob ng mga tauhan ni Hamid. Ngunit mabilis na itinaas ni Hamid ang kanyang kamay para ihinto ang pag-atake. Napakaganda mo talaga pag ika'y galit. Wika ni Hamid kay Melissa. Napangiti ang babae. Yan ba ang dahilan kung bakit patuloy kang sumasalungat sa akin? Kalmado si Melissa. Dahil hindi mo magugustuhan kapag ginawa ko itong madali para sa'yo. Ani ni Hamid. Napahalakhak na lang sa tuwa si Melissa. Inakay siyang umupo ni Hamid sabay inalok ng isang inuming alak. Sumunod lang si Melissa. Hindi ako nakakatiyak na dumating ka lang dito para saluhan akong uminom, Melissa. Sabi ni Hamid matapos buhusan ng alak ang kupeta ni Melissa.
Umupo ito sa harap ng babae. Kilala mo ako. Mahusay pa sa'yo mag-isip. Sagot naman ni Melissa habang nakangiti. Gayunpaman, naguguluhan pa rin ako sa totoong pakay mo rito. Sambit ni Hamid. Nagpunta ako upang makipag-usap sa'yo tungkol sa dating kaibigan ng iyong ama, si Argo Mondragon. Tugon ni Melissa. Oo, narinig ko na ang malungkot na balita. Sa wakas ay nawala na siya sa sariling pag-iisip. Malakas na tawa ni Hamid. Dahil dito, humina na ang kanilang puwersa. Mas mahina kaysa sa mga nakaraang taon. Ang kaharian ay mahina, tulad ng ipinangako ko. Pahayag ni Melissa. Subalit hindi pa rin kayang baguhin ang katotohanan na ang kanilang mga pader ay sadyang matibay pa rin. Wika naman ni Hamid. Kung ganun, kahit wala na siya sa katinuan, inaamin mo pa rin masyado pa siyang malakas para sa'yo? May pang-uuyam na tanong ni Melissa. Lumagok muna ng alak si Hamid. Isa ka talagang matapang na babae, Melissa. Ngunit iniisip ko pa rin mabuti ang mga bagay na maaaring mangyayari at mga posibilidad na may katumbas na resulta. Ang isang pag-atake sa Taraveda ay hindi maaaring isagawa ng basta-basta. Seryosong sabi ni Hamid. Nais man niyang sunggaban ng inaalok na alyansa ni Melissa ay isinasang-alang pa rin niya ang kahihinatnan ng lahat. Alam niyang hindi ganoon kadaling pabagsakin ng kaharian ni Haring Argo. Dahil nasa hukbo ni Haring Argo ang pinakamahusay na mga kabalyero at namamana sa bansa. At si Prinsipe Jericho na kayang magtimon o panghawakan ng isang hukbo, malaki man ito o maliit. Kaya kahit ilang taon na ang nagdaan, ay nananatili pa rin nakatayo ang Taraveda at mas lalong tumatag sa gitna ng malayong silangan. Mukhang nakalimutan mo na. Mayroon akong espiya sa loob. Nakangiting sabi ni Melissa. Na walang garantiya. Ang mga traidor na katulad niya ay pumuputok tulad ng hangin. Turan pa ni Hamid at halatang di kumbinsido. Magtiwala ka. Ang isang ito ay maaaring magtagumpay hanggang sa kauli-hulihan. Sinasabi ko sa iyo, pwede ka nang makatiyak sa pagkakataong ito. Kumpiyansang sagot ni Melissa. Samantala, sa loob ng 24 oras, medyo bumubuti na ang pakiramdam ni Haring Argo dahil sa mga remedyong pinainom sa kanya ni Mang Rigor. Kaya nagagawa na niya maglakad at gawin ang ilang tungkulin na naiwan niya sa konseho. Subalit isang bagay ang hindi niya inaasahan na mangyayari habang siya ay nasa loob ng silid ng konseho. Nagkaroon kami ng mga ulat na ang mga mersenaryo sa Hilaga ay dumako sa kaharian ni Hamid. Balita ni Prinsipe Jericho habang nakatayo sa harap ng kanyang ama. Nalaman ninyo na ba ang dahilan? Tanong ni Haring Argo kay Jericho. May bulong-bulungan na nagtitipon ngayon ng isang hukbo si Hamid. Sa tingin ko ay dapat tayo magpadala ng grupo upang sumuri sa sitwasyon. Paliwanag ni Jericho. Ngunit biglang natulala si Haring Argo at napansin kaagad ito ni Jericho. Pati na ang buong konseho sa loob ng hukuman ay nagtataka rin sa ikinilos ng hari. Ama, sambit ni Jericho. Hindi siya pinansin ng hari at nakatingin lang ito sa may pintuan ng konseho. Lumingon si Jericho upang alamin kung ano ang nakapako sa pansin ng kanyang ama. Wala siyang nakikitang anuman maliban sa mga kawal na nakatayo pa rin sa gilid ng pinto. Titig na titig lang si Haring Argo sa pinto kaya lubusan ng nagtataka ang buong hukuman. Bakas sa mga mukha nila ang pagkalito. Lingid sa kanilang kaalaman, nakikita ni Haring Argo ang isang maliit na batang nanlilimahid na nakatayo sa gilid ng pinto. Maputlang maputla ang buong katawan nito at nanlilisik ang mga matang nakatitig kay Haring Argo
habang tumutulo sa sahig ang malalagkit na tubig na nagmumula sa basang katawan nito. Kumilos ang isang kamay ni Haring Argo, pagkatapos ay takot na itinuro ang batang lalaki na nakatayo pa rin sa pinto ng konseho. Lumayo ka! Lumabas ka rito! Nanginginig ang boses ng hari habang nakatingin sa batang lalaki na nananatili pa ring nakatitig sa hari. Ama, ano bang pinagsasabi mo? Tumingin si Jericho sa pinto, ngunit wala pa rin siyang nakikita. Dahil dito, nagkatinginan bigla si Mang Rigor at Javier. Nagsimulang kutuban na mukhang nakakakita ng mga nakakakilabot na bagay si Haring Argo, habang nakangiti lang din sa tabi si Raya na tila nasisiyahan pa sa mga nangyayari. Sinubukang lumapit ng hari sa batang multo, ngunit pinigilan siya ni Jericho. Sinabi kong lumabas ka! Labas! Layuan mo ko! Sigaw ni Haring Argo. Nagsimula na itong maghisterikal sa takot. Mabilis na kumilos sina Jericho at Nicolas. Pinigilan nila ang hari sa pagwawala at ipinasok ito patungo sa silid niya. Hindi maaari! Hindi! Layuan niyo ako! Panay bukang bibig ni Haring Argo habang dinadala siya ng dalawa sa kanyang kwarto na sinusundan naman ng magtiyuhin. Dahil sa naganap ay nag-iwan ng malaking palaisipan sa buong konseho ang nangyari. Mabilis na napaisip na baka nababaliw na nga ang kanilang hari. Matapos suriin ni Mang Rigor si Haring Argo, lumabas na sila ng silid ng pamangkin niya at sa bandang Phoenix Corridor, palihim na nag-usap ang dalawa. Takang-taka pa rin si Javier sa nangyari at napapaisip din ito kung tuluyan na bang nilamon ng kabaliwan si Haring Argo. Anong maaaring paliwanag dito, Tio? Nabaliw na ba talaga siya? Naguguluhang tanong ni Javier pero umiling si Mang Rigor. Tumalikod ito sandali matapos magbuga ng hangin. Parang nag-iisip ng isasagot. Naiinip naman si Javier kaya kinulit niya ang tiyuhin. Ano na, Tio? Apuradong sabi ni Javier. Sa panahon ng malawakang paglilinis, nilunod ni Argo ang maraming pinanghihinalaan niyang mangkukulam. At ang ilan sa mga ito ay mga bata. Pinatay sila dahil sa mahika ng kanilang kapanganakan. Marahil ay pinaglalaroan siya ngayon ng konsensya niya. Kung ano man ito, hindi na natin ito maitatago. Ang pamumuno ngayon ng hari sa kaharian ay isang napakarupok na bagay. Javier, natatakot akong baka magsimulang mawalan ng tiwala ang mga tao sa kanya. Natatakot ako sa maaaring kahihinatnan nito. Mahabang paliwanag ni Mang Rigor. Biglang tumunog ang mga kampana ng babala at nagkatinginan agad ang magtiyuhin. Napatakbo sila patungo sa ilalim ng drawbridge kung saan nasa ibabaw nito ang battlements area. Nakasalubong nila si Nicolas na tumatakbo din patungo sa lugar kung saan makikita ang isang bangkay ng kabalyero na sinaksak sa katawan ni Raya. Dalhin mo agad ang lalaking ito sa bahay at kailangan ko makausap si Jericho tungkol sa isang importanteng bagay. Maotoridad na utos ni Mang Rigor kay Nicolas. Lumapit sa kanila ang dalawang gwardya at inutusan ito ni Nicolas na dalhin ng bangkay sa bahay ni Mang Rigor. Pagkatapos nito ay pinuntahan kaagad ni Nicolas si Jericho sa silid ng hari. Sa loob ng council chamber, masinsinang kinausap ni Mang Rigor si Prinsipe Jericho tungkol sa isang bagay na kailangan nitong harapin. Ngunit bago ito, ay pinaalam niya muna ang tungkol sa malamig na bangkay ng lalaking natagpuan nila sa ilalim ng tulay. Malamang, kagabi pa siya pinatay. Panimula ni Mang Rigor habang nagtitipon sa loob ang mga kabalyero ni Jericho. Naroon din sa silid si Javier, pati na si Prinsesa Raya na tahimik lang na nakikinig sa kanilang pag-uusap. Sino kaya ang gumawa nito? Pagtataka ni Jericho. Ibinigay ni Mang Rigor kay Jericho ang punyal na ginamit ni Raya para saksakin ng kabalyero.
Nagulat si Raya nang makita niya ang punyal. Dahil sa pagmamadali niya ay nakalimutan niyang hugutin ito sa katawan ng kabalyerong sinaksak niya pagkatapos nitong mahulog sa tulay. Dahil dito, medyo nangamba si Raya na baka sa kanya maituro ang krimen. Ang punyal na ito ay nagmula sa isang paring sibil. Sambit ni Mang Rigor. Paring sibil? Taka pa rin ni Jericho. Noong unang mga araw, ang mga paring sibil ay nanumpa sa kanilang mga sarili. Napoprotektahan nila ang matataas na saserdote ng lumang relihiyon. At ang punyal na ito ay ang isa sa kanilang mga sandata. Paliwanag ng matandang manggagamot kay Jericho. Pero tiyak na nalipol na sila noong panahon ng paglilinis. Wika naman ni Jericho. Hindi lahat, Jericho. Sagot ni Mang Rigor. Kaya naniniwala ka na may traitor sa Terabeda? Saad ng prinsipe. Napalanok ng laway si Raya, ngunit nanatili pa rin kalmado at hindi nagpahalata na kinakabahan na siya. Posible. At malapit na nating malaman ang pagkakakilanlan ng traidor. Tugon ni Mang Rigor na ikinagulat naman ni Jericho. Lalong-lalo na si Prinsesa Raya na tila binuhusan ng malamig na tubig sa kanyang kinatatayuan. Buhay pa siya? Tumango si Mang Rigor. Ilang sandali ang nakalipas, pinuntahan kaagad ni Raya ang bahay ni Mang Rigor upang alamin kung buhay pa nga ba ang lalaking sinaksak niya. Pagdating niya sa labas ng bahay ng manggagamot, nakita niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng bahay. Maingat siyang pumasok at dahan-dahang sinara ang pinto. Mang Rigor? Javier? Napangiti si Raya dahil mukhang hindi pa nakakauwi ang magtiyuhin. Naglakad sa loob si Raya at tumingin-tingin sa paligid. Nagpunta siya sa may sala at napansin niya ang kabalyero na nakahiga sa kama ni Mang Rigor. Halatang nagpapagaling pa ang lalaki dahil balot ng benda ang kanyang tiyan. Tumingin si Raya sa mga istante ni Mang Rigor at kumuha ng isang bote ng lason. Ilang minuto pa ang nakakalipas, pauwi na si Mang Rigor at Javier sa bahay nang mamataan sila ni Raya. Nagtago kaagad siya sa may sulok ng pader. Hinintay niyang makapasok sa bahay ang magtiyuhin. Lumabas sa pinagtataguan si Raya nang pumasok sa bahay ang dalawa at nakangiting umalis si Raya. Nilapag ni Mang Rigor ang mga gamit nito sa ibabaw ng istante. Dumiretso naman si Javier sa kanyang silid, pero pagsapit niya sa higaan ng tiyuhin ay napansin niya ang kabalyero na parang namumutla ang buong katawan. Nilapitan niya kaagad ang kabalyero at sinuring mabuti ito. Tio, di ba sabi mo gumagaling na siya? Taka ni Javier. Lumapit naman ang matanda. Sinuri rin niya ang kabalyero sabay kinapaan sa leeg. Mukhang masama ito. Sambit ni Mang Rigor. Anong ibig sabihin nito? Sa tingin mo may nangyaring kakaiba? Tanong pa ni Javier. Malamang. Sagot naman ni Mang Rigor. Pagsapit ng dilim ay inutusan ni Mang Rigor si Javier na ihatid ang gamot kay Haring Argo para sa remedyo nito sa gabi. Pagdating niya sa silid ay nadatnan niyang mahimbing na natutulog ang hari. Nilapag na lang niya ang bote ng potion sa mesita ng hari at hinilang malaking kumot ni Haring Argo upang itakip sa kanyang katawan. Sandaling pinagmasdan ni Javier si Haring Argo. Akmang lalabas na sana siya nang makarinig siya ng pagtulo ng likido mula sa mandragora. Napatingin siya sa ibaba ng kama, ngunit ganoon na lang ang pagtataka niya nang makakita siya ng ilang putik sa sahig. Lumuhod si Javier upang suriin ang putik, subalit nakarinig siya ng ilang mga yabag mula sa labas at nakitang pumasok ang figura ng isang babae. Nagmamadaling nagtago si Javier sa ilalim ng kama, ngunit nagulat siya nang mabangga niya ang ugat ng mandragora na nakasabit sa ilalim ng kama ni Haring Argo. Lumapit sa kama ang taong pumasok.
Hinugot nito ang ugat nang hindi tumitingin sa ilalim ng kama at lumabas agad sa silid. Sumilip si Javier mula sa kortinang nakalaylay sa sahig at nakita niya ang hubog ng katawan ng babae na walang iba kundi si Raya.